Ang pangit na itik. Sa isang lawa naninirahan si Bibe. Siya ay may 5 itlog at ito ay kanyang binabantayan at inaabangan na mapisa. Minsan ay nagtungo si Bibe sa may bukirin upang kumuha ng dayami na kanyang ilalagay sa kanyang pugad upang magbigay ng sapat na init sa kanyang mga itlog. Matapos makakuha ng sapat na dayami ay bumalik na siya patungo sa sapa. Sa kanyang daraanan ay may napansin siyang isang itlog. Hwa, hwa. Ano ito? Kaninong itlog kaya ito? At dahil naawa siya dito ay kinuha niya at isinama sa kanyang mga itlog. Hayan. May makakasama ka na. Hindi ka na malulungkot kung sakaling mabiyak ka. Makalipas ang 1 linggo ay napisa ang mga itlog ni Bibe. Siya ay masayang masaya at isa-isang hinalikan ang kanyang mga bagong silang na anak. Ang mga anak ko. Ang pinakamamahal kong mga anak. Hwa, hwa. Napansin ng Bibe na huling napisa ang kanyang napulot na itlog. At mula sa itlog na iyon ay lumabas ang isang maliit na kulay puti at mayroong malapad na tuka. Samantalang kulay dilaw naman ang iba niyang sisiw. Gayunpaman ay minahal ito ni Bibe at itinuring na kanyang tunay na anak. Magkakasabay na lumaki ang mga anak ni Bibe at ang kanyang napulot na itlog. Isang araw, nag-uusap-usap ang magkakapatid na Bibe. Bakit kakaiba ka sa amin? Oo nga, bakit ang pangit mo? Hwa, hwa. Naging tampulan ng pansin ang kakaibang sisiw. Subalit karamihan sa mga nangungutya dito ay ang nakakaalam sa pinagmulan. Na hindi naman ito tunay na anak ni Bibe. Pangit! 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 Manahimik kayo. Anak ko siya, at ako lamang ang kanyang nag-iisang ina. Oh, tingnan mo ang ginawa mo sa aming ina, dahil sa iyo ay napapaaway siya. Ikaw ay hindi namin kauri at isa kang tunay na pangit. Wala akong kasalanan sapagkat ako ay isinilang ng ganito. Dahil na rin sa labis na habag ni Inang Bibe sa kanyang itinuturing na anak ay hinanap niya kung saan ito nagmula. Hindi naman siya nahirapan at natagpuan niya sa kabilang pampang ang mga kauri ng kanyang anak. Anak, narito na ang iyong mga kauri. Maaari ka nang sumama sa kanila. Opo, ina. Napag-alaman niya na ito ay isang itik. Ayon sa mga kasamahan nito ay maagang pumanaw ang kanyang tunay na ina habang siya ay itlog pa lamang. Maari po ba kayo ang tumayong ina ng aming kauring itik? Nais po namin sa inyo na siya lumaki. Sa inyong pangangalaga. Kawawa naman siya, walang maaaring kumupkop sa kanya maliban sa akin. Nang dahil sa pagmamahal ni Inang Bibe sa itik, patuloy niya itong inangking tunay na anak. At nagpatuloy ang itik sa pamilya ni Inang Bibe. Gayunpaman sa kabila ng pagtanggap ng Inang Bibe. Lumaki parents sa pang-aalipusta ng iba si itik pati na ang itinuturing niyang mga kapatid ay hindi siya gusto. Walang ibang nagmamahal sa kanya maliban sa Inang Bibe. Magandang araw po sa inyong lahat. Nais ko po sanang makipagkaibigan sa inyo. Di yata na isang pangit na tulad mo ay nais makikipagkaibigan sa amin. Mas makakabuting umalis ka na lamang sapagkat baka pati kami ay mahawa sa kapangitan mong taglay. Bakit ayaw ninyo akong tanggapin? Ako ay isang mabuting nilalang at walang ginagawang masama. Dahil kung ganito man ang aking panlabas na anyo ay hindi ko kasalanan. Ang mabuti pa ay ating siyang pagtulungang tukain sapagkat siya ay isang pangit salot. Sa sandaling iyon pinagtulungan nila si itik at ito ay hindi nakalaban man lamang. Siya ay nasaktan ng labis at halos hindi na makakilos. Ang kanyang ina ay labis na nag-aalala at agad siyang nagtungo sa kinaroroonan nito at nakita niya ang sinapit ng anak. Kayo ay mga walang puso. Pati ang mga walang kasalanan ay pinaparusahan ninyo. Hindi niya ginustong maging pangit at hindi ito sapat na dahilan upang siya ay inyong saktan. At dahil si itik ay may mabuting kalooban ay pinagpala siya ng may kapal.
Noong sandali ring iyon ay nagliwanag ang kanyang paligid. At ang kanyang katawan ay nag-iba ng anyo. Ang kanyang kulay ay naging busilak. Siya ay naging kaakit-akit. Kung ihahambing sa mga kasamahan ay maituturing na siya ang pinakamaganda. Wow! Napakaganda ng pakpak mo. Oo nga, nakakabigani ang iyong pagpapalitan niyo. Siya ay hinangaan at kinainggitan ng lahat, masayang-masaya ang kanyang ina sa pagpapalang kanyang tinamo, ang mga nang-api sa kanya ay humingi ng tawad at nagsisi sa mga nagawang kasalanan, gayon din ang ginawa ng kanyang mga kapatid. At dahil si Itik ay may gininto ang puso madali niyang napatawad ito, hindi siya nagtanim ng sama ng loob sa sino man na nagkasala sa kanya. Napag-alaman ng lahat na siya ay tunay na may malinis na kalooban at lalo siyang hinangaan sa taglay na katangian. Ang panlabas na kagandahan ay hindi batayan ng isang nilalang kundi ang kalinisan ng kanyang kalooban. Mula noon ay nagbalik ang kapayapaan sa lupon ng mga bibe at namuhay sila na may pagmamahalan sa bawat isa.